Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita, at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungkol sa karunungang lihim na ipinagkaloob sa atin ng mga sinaunang maestro, na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na ibinahagi sa atin na ating binabaybay sa ngayon. Ngayon po ay April 6 o Tuesday po. So, para sa kaalaman ng lahat, ay ngayong araw ay itatakal up natin ang mga bagay-bagay patungkol sa spiritual, patungkol sa mga kalagahan nito, sa mga bawat bahagi nito. Una sa lahat ay mag-aalay muna tayo ng panalangin sa ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon ko Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa bawat sandali ng aming buhay na ipinagkaloob Niyo sa amin. At nawa po ay maging makabuluhan ng aming buhay sa pangkalahatan. At bukod pa doon ay nawa po ay mabaybay namin ng maayos ang mga turo ninyo patungkol sa karunungang lihim na ipinagkaloob nyo sa mga sinaunang maestro na aming binabaybay sa pang-araw-araw na aming pinag-aaralan. At maging gabay sana po kami lahat sa mga taong nangangailangan ng tulong, maging isa rin po kami sa maging instrumento sa pangkalahatan upang matulungan din ng mga taong nangangailangan tulong patungkol sa spiritual o kahit anumang mga bagay na kanilang mga suliranin o kung ano man, maging halimbawa sana kami sa kanila at mas ilapit sana rin nila o maging instrumento kami para ilapit sila sa inyo, sa inyong pangangalaga. At huwag kalimutan na kayo po ay naririyan para sa amin at na hindi nyo po kami pinababayaan. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya na pinagkakalob nyo sa amin, at huwag nyo rin po sana kami pababayaan sa aming pagbimisyon. Gayon din po ang aming mga mahal sa buhay. Ilayo nyo po sila sa kapahamakan, sa anumang sakit, anumang karamdaman. At maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng po ng ito ay hinihiling ko o dinadalangin ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po. Maraming nagtatanong patungkol sa spiritual na pag-aaral o karunungang lihim. Ano po ba talaga yung sinasabi nila ng pagdidibosyon? Para saan daw yun? Ano ba ang poder, pondo, bakod, balabal, mga spiritual na mga term na yan? Una sa lahat ay ang tinatakal up ko ngayon ay para sa mga baguhan din. Bagamat yung iba ay medyo advanced level na sila sa pag-aaral, medium to high level ng kanilang mga kaisipan sa mga ganitong bagay, siguro para mas maintindihan ng iba ay itatakal up natin ito ngayon. Ano ba ang pagdidibosyon? Ang pagdidibosyon po ay isang uri ng panalangin na binubuo ng poder, pondo, bakod at balabal na nakapaloob sa isang uri ng dasal na mahabang dasal na inuusal ito, dinadasal sa loob ng 49 days na magsisimula
sa unang biyernes ng kahit alinmang buwan. Gagawin ito ng mapababae man o lalaki na pwede nilang gawin ng sa umaga pagkagising at sa gabi bago matulog. Ngayon ay nagbigay ako ng mensahe para sa pangkalatan na paano pag mayroong situation. Sabi nila sa akin na hindi akma sa trabaho namin, maestro. Hindi akma sa sitwasyon namin na paano kami makapagdebosyon. At sa akin naman is may liway yan, basta wag ka lang papalya ng isang araw. At minsan naman marami nagtatanong, nakapagdebosyon na ako ng 49 days, bakit wala pa sa akin, hindi ko natanggap yung basbas. Mararamdaman nyo kasi ang basbas, maraming uri ng basbas yan. Makakaramdam kayo ng kuryente sa inyong katawan, init, lamig sa buong katawan, at minsan makakaramdam kayo ng kakaiba. Tatalasan yung pakiramdam patungkol sa spiritual. At bukod pa doon, sabi nga nila, makatarungan ng pagpapasya ng mga gabay at ng Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Sila ang magtatakda ng mga ganyang bagay kung kayo ay karapat-dapat na sa ganitong mga uri ng mga kakayahan. At ang pagtataglay ng ganitong uri ng kakayahan ay hiram lamang. At bukod pa doon, kung sa umpisa ay nagiging bukas ang iyong kaisipan, ang iyong kalooban, na hindi mo aangkinin ng ganitong mga bagay, malinis ang iyong hangarin, may tendency na wala pang 49 days, matatanggap mo yung mga ganitong mga bagay. Matatanggap mo ang basbas. Pero kung ang purpose mo lang ay magkaroon ka ng kapangyarihan, maging malakas ka, talagang taliwas sa kaisipan ng karunungang lihim na tinuro ng mga sinuunang maestro, ay hindi ikaw magpapasya. Kahit ilang dasal ka pa, para sa kalaman ng lahat. At ano ba yung sinasabi nila na poder? Pondo, bakod, balabal. Natakil up ko na yung devotion, no? Sa devotion, nakapaloob doon yung poder, pondo, at bakod, at balabal na pinagkaloob na rin natin sa mga videos na previous videos natin. Bagamat putol-putol siya hati-hati, ay likumin nyo yan, isulat nyo sa inyong libreta, na ginawang libreta, na bagong libreta, na wala pang sulat, gamit din ng ballpen na bagong ballpen. Kahit anong kulay, wala naman akong nire-recommend na kung anong kulay. Basta kaya mong sulatin, isulat mo yan. At para sa kalaman ng lahat, ano ba yung poder? Pag sinabing poder, ito ay isang uri ng dasal. Katulad ng sa Torconunados, meron dito ng poder, pondo, at bakod, at balabal na binahagi ko rin. Ang poder ay isang uri ng dasal na sinasabi nila kapag nasa poder ka, katulad ng magulang natin. Tayo ay nasa poder ng ating magulang, nasa pangangalaga. Nagkataon na ang sa Torconunados ay meron siyang uri ng poder na pinanggagalingan ay ang kapangyarihan ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Tayo ay nasa pangangalaga ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Tayo ay nasa kanyang poder. Para sa kalaman ng lahat. Yan ay literal na sinasabing nasa poder ka ng pangangalaga ng Sator Coronados. Ng mga gabay, ng mga Sator Coronados. Sa bawat susi nito, sa bawat bibliato nito, ikaw ay nasa pangangalaga ng mga gabay. At sa Panginoon Diyos naman na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, ano naman yung sinatawag nilang pondo? Anong kahalagaan nito? Mahalaga ang poder, mahalaga ang pondo. Ang pondo naman ay ang pag-iipon ng espiritual na lakas. Na kapag gumanap ka na sa spiritual combate, naipon ang iyong spiritual na lakas. Mararamdaman nyo yan, mararanasan nyo yan, na magugulat kayo na naipon ang iyong spiritual na lakas. At bukod pa doon, mararamdaman nyo yan, yung lakas na yan. Para siyang kuryente na init talaga sa loob ng katawan. Mararamdaman ng iba. Bagamat iba-iba man yung pakiramdam o nararamdaman ng iba, hindi naman pare-parehas minsan. Para sa akin kasi kapag nag-iipon ka ng spiritual na lakas, naipon niya. At kapag mahalaga yan kapag sa spiritual combate, ay meron kang taglay na spiritual na lakas na kaya mong ma-overcome yung lakas din ng kalaban. Ngayon, ano naman yung bakod na tinatawag? Ang bakod naman na tinatawag ay tinatawag nilang sa English term ay spiritual fence. Pag sinabing spiritual fence, literal na bakod, like ang perimeter fence na bakod, na kahit anong bibirahin ka man ng kalaban o ng mga kalaban, makakaharap mo sa spiritual combate o kung sino man, kahit na nagamutan na pagtatawas o kung ano man, marami namang uri ng panggagamot pero mas inano ko yung spiritual combate sapagkat yan ang naging pamamaraan ng aking panggagamot, ang spiritual combate. Bagamat ang aking ninuno, ang aking pinagmulan ng aking lahi ay mga manggagamot, mga mananawas, sila ay marunong magtawas.
naging iba ang aking pamamaraan sa paraan na nagtaglay ako ng kakaibang uri ng kakayahan na ipinagkaloob ng sinuunang maestro, ng mga sinuunang maestro din at ng ating Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Sa pagtataglay nito na ipinagkaloob sa akin, ng taong pinili na ipinagkaloob sa akin, sa pamamaraan na yun, na siya ay ginawang instrumento para ipasa sa akin ang kakayahan na yun, ay kaiba ito sa aking mga unang mga ninuno, mga pinagmulan ng aking lahi, para sa kalamanan ng iba. Sa lahat, hindi pare-parehas ang pamamaraan ng gamutan sa espiritual. May mga variations yan para maintindihan nyo lang. Ngayon, yung sinasabi ko sa mahalaga yung pondo na yung pag-iipon ng spiritual na lakas. Ngayon, at pati yung tinatawag nilang bakod, yung spiritual pens na yun. Ay, ngayon, ano naman yung tinatawag nilang balabal? Pag sinabing balabal, meron kang tinatawag ng spiritual shield. Ang shield naman ay isang uri pamamaraan na uusalin yan, isang uri din ng mga dasal yan, na kailangan mo yung bagay na yan para sa inyong pagmimisyon. Meron tinatawag nilang balabal, na balabal ng mga balabal, at meron din balabal ng tigalpo. Mayroon tinatawag ng balabal ng Virgin Maria, yung ginagamit na shield din. Kung mayroon kang dalawang klaseng uri ng balabal, mainam. May balabal ka na sa loob ng sa mismong katawan mo pa, pero kapag naka-double shield ka, meron ka pa tinatawag nila na balabal ng tigalpo, na kapag sakaling tirahin ka man ng kalaban o kung ano man, babalik at babalik sa kanila yung binira sa'yo. Mas higit pa, mas matindi pang tatamaan silang tatamaan. O parang na-deflect lang yun, nag-bounce back lang sa kanila. Parang tumira sila sa isang uri ng salamin. Yung tinatawag din nilang, meron din pa, na tinatawag nila na bakod. Yung tinatawag nilang salamin ng mahal na Virgin Maria. Yung tinatawag nilang yung STM. Hindi ko na babanggitin kung anong ibig sabihin nun. Yung uri ng dasal na yon ay ginagamit din ng mga medium to high level. Pero para sa akin, sa mga beginners, mas maintindihan nyo sana, sa mga susi ng Sator, mahalaga ang bawat susi ng Sator. Ang susi ng Sator -1, ang susi ng Sator -2. Yan ay mga uri ng mga gabay. Sila ay may mga gabay, may mga nakapaloob na gabay sa mga yan, na mayroong taglay, nakakayahan ng pang-spiritual. At bukod pa doon ay meron silang iba't ibang uri ng kakayahan na hindi matatawaran, na nakapaloob doon kung anong gamit, kung anong meron sila. Mahalaga lang na ano yan, mamantrahan nyo yan, uusalin nyo yan, at tatawagin nyo yan sa pamamaraan na ibinahagi ko na. Mahalaga na taglayin nyo mga ganitong mga bagay sapagkat sa uri ng labanan sa spiritual ay hindi biro ito. Hindi sa tinatakot ko ang iba. Hindi sa tinatakot ko lahat. Dahil ako, sa sarili ko, nakarating na ako sa ganung sitwasyon. At alam ko ang pakiramdam kapag kulang ka sa depensa. Kapag ikaw ay kulang sa depensa, tatamaan ka. At bukod pa doon, mahalaga rin ang mga gabay. Maraming uri ng mga gabay. Bukod pa sa mga susi ng Sator, may mga gabay. May mga gabay din ng mga mutya, may mga gabay din ng mga tao sa paligid. Iba-ibang klaseng elemento yan, para sa kaalaman nyo lang. At may mga uri ng gabay na nauutusan, may mga gabay naman na makatarungan kanilang pagpapasya. May mga gabay sa ibang uri ng sa mga kalaban na kaya nilang utusan yung gabay nila na bigyan sakit yung tao. O kitilin ang buhay ng isang tao para malaman nyo lang. May mga gabay rin na kayang depensahan ka, na pangangalagaan ka yan, na talagang itataya nila yung sarili nilang buhay para pangalagaan ka at hindi sila papayag na masaktan ka ng sinuman. Para malaman nyo lang. At para sa iba na mga nag-aaral ng karunungang lihim, ang pag-aaral ng karunungang lihim ay isinasa puso yan at isinasa buhay yan. Bagamat ang iba ay nag-aaral din, nagtuturo, sapagkat ako sa akin ang tinuturo ko ay patungkol sa gamutan. Marami naman din ang tao nagtuturo sa karunungang lihim, kaya mag-iingat din kayo. May mga nagtuturo ng karunungang lihim para sa sugal, sa mga pangano sa babae, which is hindi ko nire-rekomenda. Ako ay stricto sa ganitong bagay. Ako ay nagtuturo ng karunungang lihim patungkol sa panggagamot, patungkol sa buhay, para maging maayos ang buhay ng mga tao. Hindi sa paraan na para manalo ka sa sugal. Pasintabi sa iba nagtuturo din sapagkat ako medyo conservative ako sa ganitong bagay. Kapag may mga orasyon na ganyan, pero sinasaysan tabi ko yan. Hindi ko sinasama yan sa mga aralin. Sa ating grupo na Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados, tayo ay nag-aaral patungkol sa pangkalatang gamutan. Hindi ako nagtuturo ng babahagi ng mga orasyon patungkol sa sugal, manalo sa ganito, o maging sugarol kayo, o maging lumakas kayo sa pag-iinom, o gumaling kayo sa babae, mahatak nyo lahat ng mga babae, hindi ganun. Kaya mag-iingat din yung iba.
Bagamat nag-aaral, nagtuturo yung iba ng karunungang lihim, piliin nyo lang kung ano yung tama na kaya nila, na tinuturo nila. Hindi na naman sinasabi ko na huwag kayong mag-aral sa iba o kung ano man. Ang sa akin lang ay pag-aralan nyo maigi. Tignan nyo yung sinasabi ng tao na yon, kung makabuluhan ba. Marami rin nanggagaya, katulad ko, sa akin. Sa mga binabahagi ko may mga nanggagaya. May manggagaya at may manggagaya sa'yo. Kaya mag-iingat din yung iba. Sasabihin nila patungkol sa sator ito. Pero hindi natin alam kung anong kaibahan ito sa sator na binabahagi natin ng karunungang lihim ng Sator Coronados. Dahil iba ang orasyon na ibinabahagi nila. Hindi natin alam. Kaya mag-iingat kayo. Sa lahat ng mga estudyante, mag-iingat din. Sapagkat hindi natin alam kung ano yung mga binabahagi ng iba. Pasintabi sa ibang mga nagtuturo din. Mahalaga lang na ituro natin yung tama sa tao at proteksyonan din natin ang mga taong ating mga pinapatnubayan o binibigyan ng gabay. Tayo ay mga tao, umortal, oo. Tayo ay pinagkaluban ng mga bagay na ating pinagkaluban sa atin, na ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ng mga gabay. Ngunit ituro natin kung anong tama. Maging gabay tayo sa pangkalahatan. Huwag lang na gagamitin natin ito, ay natutunan natin sa iba, alam naman natin mali, bakit ituturo natin? Ito lalahatin ko na para malaman ng iba. Bakit tayo natuturo patungkol sa sugal? Para manalo sa sabong. Bakit tayo natuturo patungkol sa mga babae? Para maging ano tayo sa mga babae? Mahatak natin yan. Which is mali. Oo, naibahagi yung mga yan. Ngunit para sa akin na naninindigan ako sa kabutihan pa rin. May mga orasyon na ganyan. Oo, sige. Sa mga tao siguro may mga gusto mang ganun. Sige, sa inyo na lang yan. Pero sa akin lang maninindigan ako hanggang sa huli. Na mga tinuturuan ko sa patungkol sa spiritual ay hindi ako magtuturo ng mga ganyang bagay. At maraming alam ko, may mga nakikita rin ako na gumagaya patungkol sa sator. Na nagtuturo ng sator. Sinasabi nila ito yung sator. Ganito yung pamamaraan, ganito yung ano. Which is mali sa iba, sa ibang kaisipan. Para sa akin lang, magturo ka tayo ng tama. At bukod pa doon huwag nating i-corrupt yung mind ng ibang tao. Mas ituro natin sila, gabayan natin sila sa tamang landas. At huwag nating gamitin ang sator. Huwag nating balahurain ang sator na gagamitin ito para sa kasamaan. Kaya minsan napupulaan yung iba sasabihin ang sator kaliwaan. Kaliwat kanan yan. Pwedeng gamitin sa masama, pwedeng gamitin sa kabutihan. Halos lahat naman ng karunungang lihim. Kung gagamitin mo sa kasamaan, magagamit mo. Kung gagamitin mo sa kabutihan, magagamit mo. Sabi ko nga sa inyo, ang pag-aaral ng karunungang lihim, ikaw ang mismong mag-define sa sarili mo kung saan ka. Putian ka ba o sa itiman ka ba? Sa kaliwa ka ba o sa kanan ka ba? Yung action natin, yun ang mag-define para sa atin kung ano ba tayo. Wala namang talagang literal na kulay puti o kulay itim o kung gano'n. Nasa action ng isang tao. Kung ikaw ay nag-aaral sa karunungang lihim, ginagamit mo ito sa pangkabutihan, sa panggagamot. Ibig sabihin, nasa kanan ka. O nasa palig ka ng kursa ng liwanag. Para mas maintindihan nyo lang. Sana ay magsilbing bukas na kaisipan to para sa lahat. Na ang pag-aaral ng karunungang lihim ay hindi rin basta-basta. Maging mapanuri kayo. Hindi lahat ng nakakuha nyo o nakikita nyo ng inyong mga mata, sa inyong paligid, sa mga channel, sa mga social media, ay makatotohanan. O iaakayin kayo sa tamang landas. Ang sa akin lang, hingiin nyo ang gabay sa ating Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at ituro sa inyo ang tamang landas. Kakaunti na lang, bibilang na lang sa mga daliri natin ang magtuturo ng katotohanan patungkol sa karunungang lihim. At mayroon tinatawag nilang layunin. Maayos na layunin o malinis na layunin upang makatulong sa kanilang kapwa. At kung sakali man, lagi kong pinapaintindi sa inyo, kung sakali man tanggapin nyo ang basbas, matanggap na ninyo sa pangkalahatan. Gamitin nyo ito sa kabutihan. Hindi sa paraan na magkamal tayo ng milyon-milyon salapi o mapayaman tayo. Hindi yun ang layunin. Hindi yun ang layunin ng karunungang lihim. Ang karunungang lihim, ang layunin niyan ay makatulong ka sa mga tao. Mapapisikal man, spiritual, mental, at emosyonal. Kaya nga sinasabi ko sa inyo lagi, kung sakali manggaganap tayo, ay huwag tayong mamimresyo. At sa lahat ng mga estudyante, sa lahat ng mga spiritual warriors group ng Sator Coronados, naniniwala ako sa isang bagay, na kayo ay tinawag sa channel na ito
kung kayo ay mayroong tinatawag nilang pinakatatanging kakayahan sa inyong sarili. Hindi kayo basta makakarating sa channel na ito kung kayo ay hindi tinawag. Maaaring sa iba ay napadpad sila dito, naging mapagsaliksik sila, hinahanap nila kung sino yung mga nagtuturo din dahil may mga masasama silang balak o nais nilang patigilin kung sino man yung mga nagtuturo ng buong katotohanan sa karunungang lihim. Ngunit hindi tayo papatigil, hindi tayo papa-apekto sa mga yan. Maaaring ang iba naman ay tinawag upang sila ay mag-aral. Mas maintindihan nila ang pag-aaral sa karunungang lihim upang magamit nila ito para sa kabutihan. Marami, iba-iba ang purpose ng tao. Hindi lahat pare-parehas. Maaaring ang iba ay napadpad lang dito, curious lang. Pero para sa akin lang, tanungin nyo na lang inyong sarili. Sino ba kayo? Ano ba kayo sa mundong ibabaw? Ano ba ang purpose nyo sa mundong ito? Sabi nga nila, ang orasan ay tumatakbo yan. O mabilis na umiinog ang mundo. Hahayaan ba natin na lumipas ang panahon? Na malilipasan na lang tayo sa mga ganitong mga bagay? Hahayaan ba natin na dapat sana ay tinaglay natin yung mga ganitong bagay na pag-aralan natin? Dapat sana ay nagamit natin ito sa pangkalahatan? Sa mga tao dyan na alam ko na nasa bloodline ninyo ang mga ganitong uri ng mga kakayahan, ang ganitong mga uri ng mga aralin sa mga inyong mga ninuno, naniniglect nyo ang inyong duty, naniniglect nyo o niniglect nyo, kinalimutan nyo ang ganitong mga uri ng aralin. Inalis nyo sa inyong angkan. Nananawagan ako muli sa inyo, kumakatok ako sa inyo, na sana po ay manindigan kayo sa katotohanan. Manindigan din kayo sa isang bagay, na kayo ay nakatadhana rin sa mga ganitong uri ng mga bagay. At bukod pa doon huwag nating talikuran kung anong ating pinagmulan. At mawala na lang ng saysay ang mga ibinahagi o mga sakripisyong ibinigay ng mga ating mga ninuno at bukod pa doon ng mga sinaunang maestro na nagtaglay nito. At manindigan pa rin tayo sa katotohanan. Ano mang iba to sa atin na mga birada? Ano bang iba to sa atin mga litanya? Ang mahalaga lang, basta't ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, lagi nating isinisentro yan, ay hindi tayo pababayaan yan. Lagi lang yan naririyan para sa atin. At huwag kayong matakot. Alam ko, tayo ay mortal lang. At bukod pa doon, lahat naman ay may takot sa sarili. Ngunit, sabi ko nga, isuko mo ang sarili mo sa ating Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat, at lahat ng takot niya ay aalisin niya yan. Manindigan pa rin kayo sa katotohanan at sa kabutihan. Yan lamang po ang binabahagi ko sa inyo. Sana po ay naging malinaw sa pangkalahatan ng pagtataglay ng karunungang lihim. At ang pag-aaral nito ay hindi rin basta-basta. At ang ating mga gawa o aksyon, yan ang magdi-define kung ano tayo sa pagdating ng araw. Sana ay huwag kayong maligaw ng landas, kahit pataglay nyo man ang mga basbas sa pangkalahatan, manatili pa rin kayo, mapagpakumbaba, at bukod na doon maging low profile pa rin kayo. Maraming taong mga susubok sa inyo, maraming mga taong gagaya sa inyo, ngunit isang bagay lang, ang karunungang lihim na nagmula sa kabutihan ay hindi basta-basta magagaya ng sino man yan. Lalo't ito ay nagmumula sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Mapanlin lang ang mga uri ng mga kalaban. Ngunit para sa akin lang, manatili pa rin kayo sa kabutihan at bukod doon, sundin nyo ang inyong puso, ang inyong sarili at bukod doon magtiwala rin kayo sa inyong sarili at hingin nyo ang gabay sa ating Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat upang ituro kayo sa tamang landas. Yan lamang po sa ngayon ang aking binabahagi. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.